Mga kababayan, nagbabalik po muli si Katambay Manong po. Hello po mga tambay, mabuhay po tayong lahat, mabuhay po kayo. Sana po lagi po tayong maingatan mga kababayan. Bago po tayo magkomentuhan mga tambay, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin itong sinabi po ni Donnie Topacio mga tambay. Talaga pong kahit po ako mga tambay, kaisa po at nararamdaman ko rin po mga tambay ang kahihiyan. Hiyang-hiya po ako bilang Pilipino. Nahihiya po ako sa sarili ko mga tambay. Lalong-lalo po mga tambay. Nakakahiya po hindi lang po sa ating bansa ang ginawa po ng Pangulong Marcos. Kahiya-hiya po tayo sa buong mundo. Sa buong mundo. Pati po ang ating mga kababayan. Ang ating pong mga kababayan, mga OFW, hiyang-hiya po yan. Hiyang-hiya. Kasi napakaliit po ng tingin po ngayon sa ating po sa ating pong bansa at syempre po sa ating pong mga Pilipino. Napakaliit po ng tingin ngayon ng banyaga dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na wala po yatang yagballs, mga tambay. Nagkaroon po tayo ng Pangulo na hudas po yata, taksil sa bayan dahil mismong soberenya natin ay isinuko mo po sa banyaga. Pati po ang ating judicial system, ang ating korte ay isinuko mo sa banyaga. Nakakalungkot po mga tambay. Isang dating Pangulo ipinamigay mo, samantalang pwede mo naman litisin sa bansa. Ibang klase po. Sagad po yata, sa buto yata, ang kasamaan po yata ang ginawa ng Pangulong Marcos dahil po sa pagtitrador po yata niya sa bayan at syempre po sa sobra po yatang ganid yata sa kapangyarihan mga tambay. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masamang magtanong, lalo kung nakikita ni Kamanong ang ginawa po na paghuhudas po yata sa ating bansa ng isang presidente. Pakinggan po natin si Atty. Topacio kung ano po ang kanyang saloobin sa ginawa po ng Pangulong Marcos sa ating bayan at dating Pangulong Duterte. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganon ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad? Nahahayaan mo yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa? Kaya marami nagagalit ha? Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Pero ako wala akong pakialam. Kasi they say when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't stop him. Ewan ko lang kung makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga masa. Opo. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag niyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan. Baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak. Kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our Constitution, kahiya-hiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At okay lang naman. Kung gusto nyong sirain ang legacy ng pangalan ninyo, ito ba naman sa akin yun? Binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos. Inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga bayani. O kayo na gumagawa niyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pakialam ko. Ako, I stayed loyal sa Marcos name. Hindi ko naman alam ganito ang mangyayari. Bahala kayo. Pangalan nyo yan. Di naman pangalan namin yan ni Juvie. Di naman namin pangalan ni Victor o ni Wenner. Pangalan nyo yung Marcos. Di naman kami Marcos eh. Bahala kayo sa ginawa nyo to. Kahiya-hiya po talaga. Pinagtatawanan po tayo. Totoo naman po, yung kahiya-hiya po, mga tambay. Wala naman po yatang plano ang Pangulong Marcos na ibangon ang kanilang iplido eh. Mga tambay. Di ba? Wala naman pong plano na ibangon pa, na pabanguhin pa muli ang kanilang pangalan sa mahabang panahon na bit-bit-bit-bit po nila ang pagiging diktador. Napakaraming tagong yaman. Di ba? Marami rin pong namatay during martial law. Mas mahigit pa sa namatay na sinasabi po na 40 plus na binibintang po nila sa ICC, na ikinaso sa ICC. 40 plus lang mga tambay. Ikumpara mo sa namatay ng martial law, mga tambay, ng kanyang ama. Ganun po talaga eh. Kaya naman po tanggapin ng Pangulong Marcos ang kahihiyan, mga tambay, ng kanyang pamilya. At kaya rin niya po tanggapin ang galit po ng mga Pilipino. Kaya po. Kaya po. Pakapala na lang po ng muka. Pakapala na lang po ng muka. At syempre po, yung sinasabi nga po na kumakalat na drug addict, ayon na rin po kay Cathy Binag.
Siya po nagpakalat niya na durugista ang Pangulo. Talagang pagka po durugista at gumagamit ka ng droga, wala na pong ano yan, wala na pong muka. Talagang makakapal na po ang muka ng gumagamit po ng droga. At talagang kayang-kaya pong tanggapin po nila yan, mga tambay. At sinasabi nga po, yan nga po yung ginawa po pagtitrador ng Pangulong Marcos sa ating bansa. Talagang ground na po ng impeachment yan. Impeachable po yan. Kung talagang sisilipin mo na ang iyong bansa, ipinagkalulo mo sa ibang lahi, doon mo itinapon, doon mo inilitis. Samantalang meron nga tayo, yung sinasabi nga natin, buhay na buhay po ang ating judicial. Nahandyan po ang ating mga korte, nagpapanksyon, lahat. Pati ang ating Korte Suprema, buhay na buhay po. Lahat, nandiyan po ang mga justice natin, ang mga judge natin, ang mga huwes natin, ang mga abogado natin, katulad ni Atty. Topacio, buhay na buhay. Mga bayan. Pero ang Pangulong Marcos, kaya niya kaya niyang tanggapin lahat ng batikos. Yung sinasabi, kahit nga yung sinabi ni Atty. Topacio, na binango na ni Duterte, binango na ni Duterte ang pamilya mo. Binango na, ibinango na sa pagkakabagsak, pagkakayurak ng mga Pilipino dahil nga binigyan ng respeto ng dating Pangulong Duterte, ipinalibing ang iyong ama sa libingan ng bayani. Dahil kung wala pong approval ng Pangulo, malabo pong malibing ang isang dating Pangulo kung wala approval, lalo po kung meron pong issue ng pagiging diktador at napakarami daw pinatay nung panahon ng martial law. At napakarami daw pong ninakaw, mga kababayan. Kaya nga po, sinasabi rin po, kahit si Atty. Roque, napakarami pong nakapris na kayamanan ang ill-gotten wealth daw ang mga Marcos. Ayon po kay Atty. Roque. Kaya po mga kababayan, ano po ngayon? Ito po, ano po sa tingin nyo mga kababayan? Mineral water lang kaya? Barya, piso, itlog ang ibabato ng mga Pilipino sa galit sa ngayon? Mga tambay, ito po dadali na po ito. Dadali na pong legacy po ito ng Pangulong Marcos habang siya'y nabubuhay. Ang pagiging taksil, trader, walang utang na loob na Pangulo ng bansa. Dadali na po niya, history na po niya, mga tambay, habang buhay siya. Mga kabayan, komento na inyong lingkod. Kaya po nakakalungkot po. Nakakahiya. Nakakahiya po kasi ginawa niya. Lalo po sa ating mga kababayan sa ibang bansa, nagtatrabaho sa mga banyaga. Nakakahiya. Kasi ano sasabihin ng ibang banyaga sa atin? Walang sinabi Pangulo nyo. Walang sinabi. Pag nagsalita lang ang dayuhan, bahagang buntot na agad ng Pangulo nyo. Kahit sino ipamimigay ng Pangulo nyo. Bahagang buntot. Parang nagtatrabaho tayo sa labas ng bansa. Nagtatrabaho tayo sa Western country. Mga tambay, ganyan po katindi. Mas naniniwala ang Pangulo sa jurisdiction, sa judicial ng ibang bansa kaysa sa judicial ng kanyang bansa. Ibang klase po. Nakakahiya. Kaya po, mga kabayan, may karma naman daw po yan . May karma naman po yan. Dahil panapanahon naman po yan . Bilog po ang gulong, bilog ang mundo. Kaya po, tingnan na lang po natin mga kabayan. Kasi po ngayon, sa nakikita po natin na ginagawa ng Pangulo, ay talagang may pagka-martial law na po yata. Martial law na po yata ang ginagawa ng Pangulo ngayon, mga tambay. Nakita niyo po, hindi na po niya na pinadaan sa tamang proseso ng batas. Ang Pangulo, talagang di po ba martial law yan? Mismong batas na. Ayaw mo sundin. Walang proseso sa'yo. Basta ginusto mo. Di po ba martial law na yan? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan pong klase, napakamalas po mga tambay. Napakamalas po natin. Nagkaroon po tayo ng Pangulo na dadalhin po tayo sa kahihiyan at dadalhin po ang ating bansa sa pagiging traidor, mga kababayan. Traidor at pagiging hudas po. Hinudas ang ating kapwa Pilipino, dating Pangulong Duterte, at nag-traidor pa sa ating bayan at ang ating soberenya, mga tambay. Nakakahiya. Kaya talagang ganun . Pagka mamalasing ka talaga. Pero may hangganan naman po ang lahat. Di ba? May hangganan po ang lahat, mga kababayan. Hindi naman po yan mananatiling forever. Yang ganyan pong panunungkulan sa atin. Katulad po ng ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na dinala po ang Pilipino sa issue at sa sinasabi ng Vice President Sara Duterte na dinala tayo sa isang damukal na korupsyon. Istapa, ayon sa dating Pangulong Duterte. Puro istapa, pera ng bayan. Mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang issue po ng korupsyon
Istapa, mga kabayan. Isasama po natin lagi yan. Naghihintay lang po tayo na update. Wala pa po kasing update sila kung ano po nangyari sa 2025 national budget. Hindi pa po naglalabas ang Korte Suprema at ganun din po sa PhilHealth at napakarami pa mga tambay. Kaya kailangan po natin iboto po. Kung darating po ang halalan, iboto po natin ang Team Duterte po, PDP laban mga tambay. Kailangan po yan para lahat po ng korupsyon nila ay maimbestigahan mga kababayan. Kasi wala po tayong makikitang investigasyon kung sila po ang mananatiling nakaupo, lalong-lalo po mga senador at congressman mga kabayan. At syempre po, shoutout muna natin mga tambay, si Kingston, 1, 2, 3, salamat po sa mga biyayang pinakakalob po. Maraming salamat po, Kingston. At thank you rin po, shoutout din po kila Gina Ray, Solid DDS, Berlin, Germany, Jake Yahut, at Jasmine Channel. At syempre po kila Bon Rosales ng France, Jan Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta, Korea, Lopez Ivana ng Saitama, Japan, Librado Reyes, California, USA, Danilo Basan Jr., Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos. Shoutout po sa inyo lahat. Ingatan nawa po, mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa kasulok-sulukan po ng ating bansa, mga kababayan natin. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino. Mabuhay po, shoutout po. Ingatan nawa po kayo mga kababayan. At syempre po muli, sama po natin sa panalangin ang kalusugan at maingatan po ang dating Pangulong Duterte. At syempre po, muling makabalik po sa ating bansa mga kababayan at makasama pa natin. Thank you po mga kababayan sa muli. Thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa YouTube at TikTok na nakakagusto po ng inyong tambayang mga kababayan. Sa muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye.